We praise you. We magnify your name, O God. Salamat po, Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Muli, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, nagsusumamo sa iyo, humihingi po ng kapatawaran sa lahat na aming mga pagkakasala. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na pinagtipon mo ang mga kabataang ito. Ama, sinabi mo nga po, O Diyos, sa iyong salita, Lord, 2-3 taong nagkatipon na andito ka po sa kalagitnaan ng aming gawain. Kaya naman, Ama, maraming salamat po sa presensya niyo sa oras na to. Patuloy niyo pong pagharian ang mga puso ng batang ito. Patuloy niyo pong itanim sa kanilang mga puso yung mga salita mo sa araw na to na papupulutan nila ng aral, nahahakbangan nila habang sila'y lumalaki, Panginoon. Patuloy nilang mahakbangan ang kabutihan mo, Panginoon, at pagpapayo mo sa pamamagitan ng iyong banal na salita, O Diyos. Maraming salamat po. Ikaw po ang patuloy na magdiwanag, patuloy na maitaas, Panginoon, sa gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. So, glory to God. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaralan, no? Mabilis lang yung pag-aaral natin. Pero, sisiguraduhin ko na may pupulutin kayong aral sa araw na to. So, yung pag-aaralan natin ngayon, tungkol ito sa mga sinasambit nating mga bibig natin, ano? Yung mga bibig natin. Ang sabi nga, sa pamamagitan ng salita, ng mga sinasabi ng bibig natin, pwede tayong magkaroon ng haras, no? Nahaharas natin yung salita. Sa pamamagitan ng salita, may kapangyarihan daw po ang ating mga bibig. Amen? So, dito sa pag-aaralan natin ngayong araw na to, isang verse lang ang ating pag-aaralan. Sa Kawikaan 15:1. Okay? Babasahin ko sa English, basahin niyo sa Tagalog. Kawikaan 15:1. Amen? So, sabi dito, a gentle answer turn anger away, but mean words stir up anger. Sige, basahin niyo po sa Tagalog. Sino pong magbabasa? Kawikaan 15:1. Nakamute kayo ha, mag-unmute lang po. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Amen. Sabi niya sa isa pang Tagalog, no? Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Amen. Ang ganda, no? Sino kaya dito yung sumasagot sa nanay na balang-balang ang sagot, no? Amen. Purihin ang Panginoon. So, sinasabi dito sa mensahe natin na nakakagalit daw, no? Yung mga tao na sumasagot ng pabalang. Amen? Kaya, tuturuan tayo ng salita ng Panginoon sa oras na to, kung paano po tayo mag-aaral, no? So, ang teaching natin today, tungkol po sa ating verse, no, na a gentle answer turns anger away, but a mean word is stir up anger. So, tayo kapag nagsasalita tayo, nakikipag-usap tayo, or minsan sa mga may asawa na dyan, diba? Nakikita nyo ba yung mga magulang nyo na nag-aaway? Diba? Yung isang salita lang, bigla silang nag-aaway na. Mamaya akala mo, no, 'di ba? Tapos or ikaw sa kaibigan mo, nagkakaroon ka ba ng mga kaaway dahil lang minsan sa pagsasalita nila, 'di ba? Madalas ito nangyayari sa atin even sa kaibigan natin, sometimes nga sa magulang natin, kaaway natin or sa kapatid natin. Amen po ba? 'Di ba? So dito pag-aaralan natin ang first point natin, a tongue can start a fire, no? Sabi dito kasi yung yung nakaka-stir ng anger. Ibig sabihin, nakakagalit. 'Di ba? Nakakapagpagalit yung pabalang na sagot. So, yung dila daw natin, itong dila na to, no, can start a fire. No? Isang salita lang pwedeng makapagpagalit. No? Sa mag-asawa, sa magkapatid, 'di ba? Sa magkaibigan. Amen, naniniwala ba kayo doon na may mga salita na sinasambit ang dila natin na pwede nating mag-start ng apoy, 'di ba? Ng galit sa puso natin. Nag-i-start siya ng galit sa magulang mo sometimes, 'di ba? Minsan pag pinagsasabihan ka, yung dila ni nanay hindi na tumigil, 'di ba? Ngaw-ngaw na ng ngaw-ngaw, umaga pa lang, 'di ba? Nagagalit ka, nag-iinit ka na agad kahit 'di ba?
Ako gano'n ako ng bata ako, 'di ba? "Ang aga-aga naman, Ma!" Ganyan, 'di ba? Salita ng salita yung mga magulang natin lalo na 'pag pabulyaw sila. Puwede namang kausapin tayo ng mahinahon, 'di ba? Pero ang aga-aga pa lang sumisigaw na yung nanay mo, 'di ba? Kaya minsan imbis na pakikinggan mo sila, gusto mo nang umalis sa bahay ninyo, 'di ba? Nagsasanhi na 'to ng fire, 'di ba? Na parang apoy sa tenga mo na ayaw mo nang pakinggan kasi yung nanay mo sigaw ng sigaw magang-maga pa lang, 'di ba? Kaya nagagalit ka, naiinis ka, nagiging kairitahan ito sa'yo. Amen, totoo po 'yun 'no, even sa mag-asawa 'no, even sa mga mag-asawa nakakita niyo yung mag-asawa 'di ba, kapag ang pagsasalita mo 'di ba ay pasigaw, kaysa kausapin mo ng mahinahon yung mga asawa 'di ba, gano'n. Magulang 'di ba, ganyan nagagalit yung magulang mo 'pag sumasagot ka ng pabulyaw 'di ba, sa pamamagitan ng dila mo. Nagdudulot 'yun ng apoy sa kanya kasi disrespectful 'yun, kabastusan para sa aming mga magulang. Subukan mo sigawan yung teacher mo 'di ba, paparusahan ka nun, patatayuin ka sa labas 'di ba? Nag-iinit yung mga tao kapag ano, ito kasing Proverbs tuturuan tayo dito ng wisdom kung paano tayo makikitungo sa tao 'di ba? Kaya ang Bible, lahat ng sagot nandito. Pangalawang points natin, kung nagdudulot ang dila ng fire, nag-i-start ito ng fire, ng apoy sa mga tao, nakakagalit 'no? Nagagamit din ang dila para daw po mag-quench ng fire, 'no? Para magdulot ito ng kapahamakan, 'no? Ng pag-aano, ang tawag do'n, yung sinasabi natin na nakakapagpagalit siya, 'no? Yung una, nagbi-build lang siya ng fire, 'di ba? Yung pangalawa, nakakapagpagalit ka sa pamamagitan ng dila mo, 'no? Puwede mong mapagalit yung nanay mo, 'di ba? Yung kaibigan mo, 'di ba? Puwede mo silang mapagalit gamit ang dila mo. Kaya nga dito sa Proverbs tuturuan tayo kung paano ba gamitin ng tama ang ating mga dila, 'no? Na kapag 'pag sinabing quench, puwede mo ding sa pamamagitan ng dila na 'yon magagatungan siya para siyang fuel, para siyang, kumbaga sa ano, gaas or apoy na kapag ginatungan mo pa yung salita, lalo pa siyang magbu-burn ng magbu-burn. Amen? Lalo siyang aapoy yung galit. Kaya nga dapat pong iwasan natin, 'di ba, na halimbawa yung kaibigan natin, yung tsismosa mong kaibigan sinabi sa'yo na, "Alam mo ba Raymond, sinabi nung kaibigan natin kanina nakita ka daw sumasayaw kumekembot." Sabi, oh, 'di ba? Tapos nagalit si Raymond, "Sino nagsabing nakita niya akong gumagana kumekembot?" Oh, kumekembot, oh, 'di ba magagalit ka naman Raymond, 'di ba? Tapos hindi naman 'yun totoo, tapos ginatungan naman ng isa, oh, 'di ba? Lalo ka ng magagalit, 'di ba? Gano'n 'yun 'no, nagkukuwent siya, lalo kang naiirita, 'no? Nagdudulot ito ng more irritation sa'yo. O kaya, 'di ba, yung mga bagay na hindi totoo na sinasabi nila sa'yo ta's ginagatungan pa ng isa, puwedeng umapoy 'no, na yung galit mo imbis na konti lang, kapag may taong naggagatong daw puwede siyang mag-quench na bigla na lang kang mag-burn. Amen? 'Di ba? Minsan sasapakin mo na, susuntukin mo na, kaya maraming mga tao nag-aaway, mga kapitbahay na nag-aaway, 'di ba, nagbabatuhan, nagsusuntukan, 'di ba po, nagdedemandahan. 'Di ba kasi yung mga tsismis na pagatong-gatong at iba-iba ang kwento. Pangatlo po, the tongue can heal brokenness, 'no? Yung ating tongue, 'no po, puwede rin nating gamitin, 'no po, sa paghi-heal ng brokenness, 'di ba? Ang dila natin hindi lang siya puwede sa mga masasamang bagay o dulot dito sa mundong ito. Puwede mo rin siyang gamitin para makapagpagaling, 'no? Para makapag-heal ng mga broken heart, 'di ba? Sa pamamagitan ng magagandang salita, 'di ba? Sa nanay mo 'pag nagagalit siya, 'di ba? Halimbawa, nasigawan mo siya, nagalit din si nanay mo, tapos ayaw na niya makipagtalo sa'yo, tumahimik na lang, puwede kang lumapit kay nanay at sabihin, "Nanay, sorry, nataasan kita ng boses kasi ikaw naman tinataasan mo rin ako ng boses, eh, kaya tinaasan din kita ng boses," 'di ba? Pero nandun yung pagpapakumbaba 'no, nagpapakumbaba ka bilang anak
'di ba, na nagso-sorry ka sa nanay mo, nagso-sorry ka kay teacher, nagso-sorry ka sa kaibigan mo, nakakapagpagaling siya ng broken heart, ng brokenness. 'No, kapag nakasakit tayo ng kapwa natin, na puwede nating gamitin yung dila natin to approach and apologize sa kanila. Amen? O sa girlfriend mo, nasaktan mo siya, lalambingin mo siya, magso-sorry ka. O sa boyfriend mo, magso-sorry ka sa kanya ng malumanay na pagsasalita. Amen? Kaya napakaganda ng pagiging malumanay, 'no? Kaya nga sinasabi, totoo 'yon. Hindi puwedeng magsinungaling ang salita ng Diyos na kapag tayo nakikipag-usap ng pabulyaw lagi, na nakakainit talaga ng ulo. Kaya sabihin niyo sa mga nanay ninyo, ngayong oras na 'to, 'wag laging bulyaw ng bulyaw, 'no? At ikaw naman nanay, sabihin mo rin sa mga anak mo ngayon na 'wag kang tinataasan ng boses dahil nakakapang-init ito at nakakagalit. Amen? So, ano yung application natin ngayon? Ang application natin bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang mga kabataan, at bilang mga Kristiyano, 'no? Ang application natin, una, 'no, kung nakakapag-start ng fire ang ating dila, nakakagalit ang ating dila, nakakapagpalubag ng loob din ang ating dila, ang atin namang number one na application na pwede nating gawin sa pamamagitan ng ating mga dila, kailangan daw nating i-guard yung mouth natin. Guard your mouth and you will save the day. 'Di ba? Kung iniingatan mo yung bibig mo, pwede mong i-save yung buong araw mo. Kasi nga naman, kapag nagsimula ang away sa bahay ninyo, buong araw mo sira na, 'di ba? Kapag may taong nagsalita at tinik mo sa puso mo yung sinabi nila, na naging sensitive ka, 'di ba? Tinanim mo sa puso mo, buong araw mo sira na, 'di ba? So kung iingatan daw natin ang ating bibig na makapagsalita ng mga bagay na hindi kaaya-aya o hindi maganda, we can save a day, 'di ba? Masi-save natin yung buong araw natin na masaya tayo, 'no? Pipiliin natin laging maging masaya. Pangalawa, avoid pride, 'no? Iwasan daw natin ang mapagmataas, and you will never go wrong. Sabi, kapag iniwasan mo ang pagiging mapagmataas sa kapwa, 'no, na hindi ka nagpapakumbaba ka sa lahat ng bagay, 'no, lahat daw ng bagay sa araw mo ay magiging maayos. Totoo kaya 'yon, 'di ba? Yan, siyempre totoo po 'yon, 'no, kasi sinabi yan ng Panginoon. So, kung magiging mahinahon ka, tatanggalin mo ang pride mo bilang anak, bilang magulang, bilang kaibigan, 'di ba? Bilang girlfriend, bilang boyfriend, 'di ba? Magiging maayos yung araw mo, 'di ba? Magiging hindi siya wrong kundi right, 'di ba? Magiging tama yung araw mo, magiging mabuti, 'di ba? At kaaya-aya ang araw mo buong maghapon. Ang sarap kaya ng pakiramdam na may kapayapaan ka dahil iningatan mo yung bibig mo at 'di ba, tinanggal mo yung pride. Kasi pride yung hindi ka magso-sorry, ayoko nga mag-sorry kay mama, siya naman ang may kasalanan. Ayoko nga mag-sorry kay nanay, siya naman may kasalanan, 'di ba? Pride, that is pride. Ayoko nga mag-sorry sa kaibigan ko, siya naman yung mali, eh, ako naman yung tama. Minsan 'pag tayong Kristiyano, kahit tama pa sila o mali sila, 'no, tanggalin natin yung pride. Tanggalin natin yung pride. Itapon natin ang pride kasi ang pride ugali ng demonyo yan, ugali yan ng masama, hindi yan ugali ng Diyos. Ang pride, kabaligtaran ng mapagkumbaba. Maging mapagkumbaba ka na sa pamamagitan ng bibig mo, 'no, para lahat ng bagay ay magiging maayos at mabuti sa araw mo, 'no, at sa mata ng Diyos magiging maayos ang kalagayan mo. Amen? So, ang susunod natin, humble your heart, 'no, and begin healing, na 'di ba, sabi natin sa dulo kanina, yung tangda natin nakaka-heal ng broken heart, 'di ba? Sa application naman, para i-apply natin yung salita ng Panginoong Diyos, maging mapagkumbaba daw tayo, magkaroon daw tayo ng mapagkumbabang puso, 'no? Kasi doon magbibigin yung healing and begin to heal, sabi niya. Kapag tayo mapagkumbaba, halimbawa, kahit sabihin natin, di naman laging tama ang magulang, 'no? Dahil minsan mainit ang ulo nila, walang isasaing, walang pagkain, walang ititinda, minsan sinisigawan ka nila kahit walang dahilan, 'di ba? Ikaw naman naiirita ka kasi sinisigawan ka ng magulang mo, wala ka namang ginagawang masama dahil marami lang siyang problema, pati ikaw nadadamay. O yung kaibigan mo, 'di ba? O yung kapatid mo nasisigawan ka kasi nag-away sila ng boyfriend nila, ikaw na bubuntanan ka ngayon, 'di ba? Puwedeng gano'n, 'di ba, ang nangyayari. Pero, 'di ba, minsan tayo na lang yung magpagkumbaba, 'no, na sabihin natin na, "Nay,
Kung may problema ka, 'di ba, gano'n, ng mahinahon, 'di ba, mahinahon, "Nay, na mama kung may problema ka, puwede naman tayong mag-usap kung gusto mo," 'di ba? Pero 'wag na lang mong idaan sa pagsisigaw, 'di ba, yung mapagkumbabang puso para ma-realize din ng nanay mo o ng tita mo o ng lola mo o kung sino sa paligid mo na hindi rin naman maganda na po na tayo ay laging na mataas ang boses o napagbubuntanan natin ng galit yung ating mga anak or mga pamilya natin o asawa natin. No, minsan, napagbubuntanan natin itong wisdom na to hindi lang po para sa mga kabataan, para din sa ating mga magulang. Kasi minsan, 'di ba, 'pag naiirita tayo, masakit yung ngipin natin, "Ano ba?" 'Di ba? Wala namang kinalaman nung 'di ba? Naiirita ka, nabubuntunan mo ng galit yung iba, hindi siya magandang ugali, 'no? Kailangan po tayo magkaroon ng mapagkumbabang puso, maging maunawain, 'di ba? Para magbigin 'to ng healing sa bawat isa. Kahit na minsan kasalanan ng asawa mo, na matuto kang mag-apologize, "Pasensya ka na, 'di ba siguro nga ako may kasalanan." Kahit alam mo na may kasalanan siya, dahil nagpapakumbaba ka, "Siguro nga ako'y may problema." 'Di ba, para ma-touch yung puso niya at masabi niya rin sa'yo na, "Hindi, ako rin may kasalanan kaya sorry." 'Di ba? Nagiging healing siya. Sa magkaibigan, 'di ba, kahit na kasalanan ng kaibigan mo, "Pasensya ka na kung napagsabihan kita or ano man ang nasabi ko sa'yo, kung meron man akong masakit na nasabi na hindi hindi mo kinagusto, 'di ba, pasensya ka na." Andun yung puso mo na nagpapakumbaba, 'no? Nagdudulot ito ng healing sa inyong dalawa, 'di ba? Puwedeng maghiwalay kayo ng maayos, 'di ba po? At mapayapa. Ano bang sabi sa James 3 sa Santiago, 'no? Sa Santiago, 'di ba? Anong sabi dun sa pamamagitan din ng dila kung anong puwedeng maganap? Anong sabi po? Santiago, basahin niyo dun. Sa Santiago 3:5 and 6. O sige, ako na lang po ang babasa. Sabi doon, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit nakakapagpalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paanong napapalagabgab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Verse 6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang napaparumi ang ating buong katawan. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat ng buhay ng tao. 'Di ba? Sa bibig kasi nanggagaling ang pagpupuri, 'di ba? Ang kamatayan o buhay. No, minsan sa pagiging tsismosa mo, puwedeng puwedeng makapagpadulot ka ng kapahamakan sa ibang tao, 'di ba? Kaya iingatan natin yung mga dila natin, 'no? Kung wala din naman tayong magandang sasabihin, 'wag na lang tayong magsalita, 'no? 'Wag na lang tayong magsabi ng mga bagay. Kung wala ka rin naman sasabihing maganda, 'di ba? Tumahimik ka na lang, kung pointless lang din naman yung sasabihin mo. Kaya nga kailangan sa ating mga bibig, kailangan mag-speak tayo ng mga bagay na nakaka-inspire sa mga tao. Mag-speak tayo ng with purpose yung ating mga bibig. Gamitin natin with purpose, kapaki-pakinabang, 'no? Gamitin natin yung dila natin ng from pure heart na may puso na dalisay, 'no? Puso na malinis sa ibang tao. Gamitin natin yung dila natin to speak the truth with love, 'di ba? Na may pag-ibig. Gamitin natin yung ating dila na mag-speak ng may integrity. Kapag sinabi mo sa anak mo na bibili mo siya ng ganito, ibili mo siya. Or kapag ikaw naman nangako, ikaw sa kaibigan mo, 'di ba, na magiging tapat ka sa kanya, maging tapat ka sa kanya. Magkaroon ka ng integridad. Pag sinabi mo magbabayad ka ng utang mong piso bukas, magbayad ka ng utang mong piso bukas. Magkaroon ka ng integrity sa pamamagitan ng dila mo. No, kasi napakahalaga. Ang dila din ginagamit mo sa pag-awit kanina, ginagamit mo sa panalangin. Yun yung mga bagay na mga kapaki-pakinabang na pwede mong gamitin ang dila mo na mapalad tayo kasi nakapagsalita tayo. Nagagamit natin bibig natin magpuri, mag-ano, 'di ba? Kasi may mga tao na hindi pinahintulutan at hindi kinalooban na magkaroon ng tinig katulad mo at katulad ko. May mga taong pipi at bingi, 'di ba? Kahit gusto nila magpuri at magpasalamat sa Diyos, hindi nila magawa kasi hindi sila napahintulutan na magkaroon ng tinig. Kaya ikaw, bilang dila mo, meron kang dila, gamitin mo ito sa tama. Mga bagay na kapuri-puri, mabuti at nakakaluwalhati sa Panginoong Diyos. No, mga bagay na alam mong mabuti, no? Yung mga nakakapagpagaling ng puso o pag napapagod na si nanay mo, si mama mo, "Ma, I love you."
Salamat mama sa lahat ng sakripisyo mo. Ma, salamat. Napapagod ka na ba ma? Gusto mo ba? 'Di ba? Sa bibig galing lahat. Ano po? Dahil ang pagmamahal natin sa magulang natin, kung di natin kayang pagmahalin ng ating magulang na nakikita natin, paano natin mamahalin ng Diyos na hindi natin nakikita? Kung di mo kayang mahalin at sabihin sa mga kaibigan mo na mahal mo sila, 'di ba? Paano mo sasabihin sa Diyos na mahal mo siya na hindi mo siya nakikita? Amen? Kaya purihin ng Panginoon, maging encourager yung bibig natin sa mga tao sa paligid natin. 'Di ba? Lalo na sa mga tao na hindi pa mananampalataya, gamitin natin bibig natin. Sabihin natin sa kanila na kailangan din nilang matutunan yung katulad nito, nag-aaral tayo ng Bible, makilala nila ang Panginoon sa buhay nila habang murang edad nila, 'di ba? Makalakad sila ng tama, 'di ba? Ang bibig hindi rin ginagamit para magmura, 'di ba? Kasi kasalanan ng pagmumura, hindi naman magandang marinig ang pagmumura sa bibig ng tao. Kasi kung ikaw ay templo na ng Panginoong Diyos, 'di ba? Yung bibig na ginagamit mong mag-curse, magsumpa ka sa ibang tao, bibig ng Panginoon 'yan. 'Di ba? Kaya 'wag mo na siyang gagamitin sa hindi maganda at di mabuting paraan. Amen? Kaya purihin ang Panginoon kasi pinag-aaralan natin yung ganito, natututunan ninyo, 'di ba? At sa murang edad ninyo, maaalalayan niyo na yung mga bibig ninyo na hindi magsalita ng mga bagay na hindi maganda. Amen? So, ang ating question, no, discussion natin ngayon, paano mo ipapakita yung pagpapakumbaba mo na makakatulong, 'di ba, para makapagpagaling ka ng mga broken relationship, 'di ba? Yung mga sirang relasyon, paano mo gagamitin yung bibig mo, 'di ba? Para makatulong sa ibang tao, 'di ba? Sa paanong paraan mo pwedeng gamitin yung bibig mo? Amen? So, yun yung ating discussion, no? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe ngayong araw na to na pinaunawa mo sa amin na napaka-powerful po ng aming mga dila. Salamat po, Panginoon, na sa murang edad ng mga kabataang ito and even sa amin, Panginoon, ah, timely din po yung mga ganitong mensahe na maingatan namin yung aming mga dila, yung aming mga bibig na makapagsalita o laging magsalita ng pabulyaw, ng pasigaw, ng hindi malumanay sa ibang tao o sa kapamilya namin na nakapagdudulot din ng apoy sa kanilang puso, Panginoon, at hindi magandang relasyon sa pamilya, Ama, sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa mag-ina, Panginoon Lord. Kaya salamat, Panginoon, na tinuturuan mo kami na makalakad kami, Panginoon, ng maayos sa mundong ito, na magamit namin yung karunungan na nagmumula sa iyo, saan man kami mapunta, sa mabing sa eskwelahan, trabaho, mga tao, makipag-usap sa mga tao, mananampalataya at di mananampalataya, Panginoon. Kaya purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa mensaheng ito ngayong gabi. Hallelujah. At patuloy na mag-glorify ang iyong pangalan sa aming mga buhay at lalo po sa mga batang ito sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Praise God. So, sino po ang gustong mag-share? Maunang mag-share? Dali na. Ang natutunan ko po ay dapat mag-ingat po tayo sa ating mga salita para wala po tayong makasalanan pag namali po yung mga salita natin. Ah, halimbawa, Kuya Raymond, halimbawa, magbigay ka ng senaryo, halimbawa, sa paanong paraan mo magagamit yon? Magsabi po ng po at opo. Oh, pwede rin yan. Respectful. Amen. Sino pa? Sa Bicol. Si Shin po. Machine. Ano pa yung boses mo? Ang natutunan ko po ay wag po natin sasagutin ang mga magulang po natin kasi masama po ang nagsasagot sa mga magulang at matuto po tayo magtiwala sa Diyos po. Matuto po makinig ka lang kay mama at papa po. Amen po. Amen. Praise God, Ate Shin. Ayan. So, dako naman tayo kay Kuya John Rex. Ihuli na natin si Ate Denise. Kuya John Rex, ano po yung natutunan? Sa paano mo gagamitin ang dila mo?
Ang natutunan ko po ngayong araw ay dapat po natin gamitin ang ating pananalita sa mabuting pamamaraan at hindi sa kung anuman. Amen po. Amen. Halimbawa, Kuya John Rex, halimbawa, sa paanong paraan? Halimbawa, magbigay ka ng senaryo. Halimbawa, saan? Sa kaibigan. Ano, For example, sa kaibigan mo, anong pwede mong gamitin sa kanya? yung mga pangako po natin sa kanila ay dapat po nating tuparin iyon at wag po nating kakalimutan. Amen. Integrity. Amen. Tama po yun. Mabuti yun, no? Mabuti na may word of honor tayo. Salamat, Kuya John Rex. Amen. So, sa paanong Opo. masama naman, Kuya John Rex, sa masamang gawain, sa paano mo maiiwasan ang iyong bibig bilang kabataan? Wag po tayong maging judgmental sa iba. Oh, praise Um, God. wag po natin sila agad husgahan at kailangan po nating tawag doon. Kailangan natin muna silang kilalanin bago tayo manghusga sa iba. At kailangan muna nating tingnan ang ating sarili kung tayo ba ay isang ganoon rin or iba man. Kaya kailangan po nating kilalanin muna sila bago tayo manghusga sa iba. Amen po. Amen. Praise God. Salamat, Kuya. Napakalalim nun, ha? Oo nga naman, dila din ang ginagamit natin para mag-judge ng ibang tao, no? So, maging tayo, manalamin tayo ng sarili natin, no? Kung tayo maikukumpara man natin sarili natin, ikumpara natin kay Jesus para maging humble tayo lagi, hindi sa ibang tao. Amen? So, salamat, Kuya John Rex. Purihin ang Panginoon sa Welcome buhay po. mo, anak. Salamat. Opo. Ayan, Ate Denise. Ate Denise. Ayan. Amen po, Mama Bev. Natutunan ko po ay matuto tayong magpakumbaba sa ating kapwa at kung may nagawa man po tayong mali, simple sorry lang ay gagaan na po yung loob nila. Then, ang natutunan ko rin po kasi sabi nga po nila kung ano yung kung ano yung nasa heart mo, yun din yung lalabas sa dila mo or sa mouth mo po. That's Then, Bible. Bible verse yan, anak. 'Di ba? Kung ano opo, nasa puso mo, siyang lalabas sa bibig mo. Amen. opo. Kung may galit ka sa tao, kausapin mo ng mahinahon. Huwag kang masyadong ma-pride kasi hindi ka na, tignan mo rin muna yung sarili mo kung bago ka maghusga. Then, ayun lamang po. Amen po. Amen. Praise God. Salamat. Purihin ng Panginoon, 'di ba? Ang dami nating natutunan, napakalalim na agad. Nakikita ko ang lalim na ng nyo bilang mga kabataan, bilang mga youth. Kaya nga dapat talaga sa ganitong murang edad ninyo, no, nagagabayan kayo kasi lumalaki na kayo, nagkakaroon na kayo ng isip, nagiging matured na kayo. Kung bakit sinisikap ko na at least bawat Sabado, 'di ba? Meron tayong kahit kaunting fellowship na katulad nito, na meron tayong binabaon na tututunan natin na pagpasok nyo ng Lunes, maalala nyo, 'di ba? Yung mga bagay na napag-aaralan natin sa Bible. Hindi lang 'to basta mag-aksaya tayo ng oras o panahon na nagkakausap, no? Ganito na may paraan, mag-aral tayo kasi madadala nyo 'to. Kapag ikaw natuto ka makipag-usap at mag-approach ng maganda sa mga tao, lalaki ka, 'di ba? Igagalang ka ng ibang tao. Lalaki ka na nirerespeto, 'di ba? Kasi kapag ikaw isa kang tao na hindi ka nagsasalita ng masasama o hindi ka nagsasalita ng mga bagay na hindi mabuti sa kapwa mo, makakatanggap ka ng honor, makakatanggap ka ng respeto sa ibang tao. Hindi ka nila basta-basta kakausapin kasi alam nila na meron kang tao, isa kang tao na may integridad, 'di ba? Kagalang-galang kasi gumagalang ka din sa ibang tao, 'di ba? Mabuti lahat ng nilalabas ng bibig mo. Kaya hindi ka nila kakausapin na magmumura sila sa harapan mo or hindi. Kasi bakit? Hindi nila naririnig sa'yo. Kaya mahihiya sila na makipag-usap sa'yo. Sa madaling salita, nakakatanggap ka ng paggalang. Amen? So, purihin ang Panginoon sa mga buhay ninyo, no?
Si Jesus Christ nung nabubuhay siya noon, mahinahon siyang makipag-usap sa mga tao. Kahit na sinisigawan na siya ng mga tao, inaalipusta na siya, dinuduraan siya, never talaga siya, 'no? Dahil ayaw ng Diyos na magkasala. Ayaw niya madungi sa pangalan niya kasi meron siyang dala-dalang integridad na pinangako niya sa tatay niya na bababa siya dito sa lupa para tubusin tayong lahat. Kaya siya ang Panginoon na walang pagkakasala kahit isa. Kaya tayo, sikapin natin na makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil ang righteousness natin ay galing kay Jesus Christ, 'no? Tuturuan niya tayo katulad ng wisdom na tinuturo niya ngayon. Kaya makakapamuhay tayo ng maayos at mabuti. Tanungin naman natin yung mga nanay ninyo kung ano yung natutunan nila. Nanay Cristita, anong natutunan ni Nanay Cristita? Siguro tong verse na ito ni ngayon ano po sa akin yata ito nakatalaga. Nakatingin si Raymond. Kasi kagabi po talagang nagalit po ako sa mga bata. Kasi po nagpadala yung isa kong anak ay yung hindi nila pinaalam sa akin, pinaghati-hati na po nila. Doon po ako nagalit na wala sila sa akin respeto. Nakapagsalita po ako ng hindi maganda sa kanila. Pero matataas yung pride, hindi sila nagpakumbaba sa akin. Doon pa ako. Hinayaan ko lang po sila. Nag-pray na lang po ako. Nakapagsabi po ako ng hindi maganda, pero pinagsisihan ko po din agad. Kasi sabi ko, hindi ito maganda. Hinahayaan ko lang po sila na lumapit sila sa akin at mag-sorry. Pero matataas po talaga yung pride nila. Kaya, yun po ang sabi ko nga kay Jane, itong verse na ito, patama ito sa akin. Siguro sa akin talaga to, nakatalaga. Kasi nakapagsalita po talaga ako na hindi maganda. Saka yun po, pinag-aanuhan ko din yun sa sarili ko na yun, bilang po naglilingkod ako sa Panginoon talaga. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako kasi yung dila ko, hindi ko na control. Yun po ang inano ko sa sarili ko na talagang umiyak talaga po ako kagabi sa Panginoon na yun mga sinabi ko po. Kaya sabi ko kay Jean, namamaga pa itong mata ko. Kasi umiyak po talaga ako na hindi ko talaga maano na, minsan sinagot-sagot talaga ako ng anak ko na hindi ko talaga ma-feel na yung pagod ko, nasabi ko nga sa kanila na hindi nyo ako nakikita na katulong na tindera pa dito pa sa bahay. Na doon talaga po na doon ko na realize sa sarili ko na parang hindi nila ako ginagalang, yun nire-respeto, talagang nakapagsalita po talaga ako ng hindi maganda sa kanila. Amen. Kaya sabi ko, doon ko talaga sabi ko talagang iniyak ko talaga po yun kagabi. Talagang hating gabi na po ako nakatulog. Saka iisip ko na, sabi ko, pinalaki ko sila. Sabi ko, nakapagsabi po ako, lumayas na sila kasi hindi naman nila ako siguro masisisi kung bakit ako nakapagsabi ng ganun. Sabi ko, malaki na kayo, tapos na kayo magdidi sa akin. Matitigas na yung buto nyo. Kaya sabi na kapag po talaga ako, pinapalayas ko po talaga sila lahat. Binigyan ko sila lahat ng kanya-kanyang bag. Kaya doon po ako na, Umalis naman. sa sarili ko na. Nag-impake po yung isa, yung naglilingkod po sa Panginoon. Sabi ko, once na umalis ka dito sa bahay ko, sabi ko, ito na ang huli. Sabi ko sa kanya, Umalis huwag ka naman. nang uuwi sa akin. Umalis Hindi naman. ko okay, nandiyan po yung bag. Baka babalikan niya po. Hindi ko po alam. Hello, Saina. Yan po ang inano ko. Masakit talaga yung kalooban ko sa mga anak ko. Pero pinagpapanalangin ko sa Panginoon na naway haplusin ng Panginoon ang mga puso nila. Kasi wala naman pong imposible. Yun lang po ang aking natutunan. Amen. At least po meron tayo yung gabay katulad ngayon, yung mga ganito na na sa susunod, 'di ba, parang pwede mo nang sabihin na malumanay sa kanila na alam ko na kinikita niyo 'yan, 'di ba, malalaki na kayo, pero sana 'di ba bilang magulang ninyo, 'di ba, andun po yung gano'n ba, sa susunod na natin bilang magulang ninyo, irespeto niyo din na 'di ba, kung paanong kayo 'di ba kasi
Totoo naman po 'yan, eh. Bilang mga magulang may karapatan pa rin tayo sa kanila na dapat hiningi nila yung opinyon ninyo or yung ano niyo kasi magulang ka pa rin, hindi sila yung nagdesisyon. Kaya Opo, lang yun nga po yung minsan po kasi talaga sa mga anak dahil sila na yung kumikita, 'di ba? Sila na yung nagdedesisyon. Parang ang tingin nila, "Pera ko naman 'to." Pero tayong mga magulang yung pera natin, pera nila, 'di ba? opo. Kaya naintindihan po kita. Okey lang 'yun Ate Cristita, ang mahalaga po umiyak ka sa Panginoon at I hope ipag-pray na lang natin yung mga anak mo na matutunan din nila na magbalik ng ano, kasi nasa Bible din 'yun. Kaya kayong mga bata, naririnig niyo na umiiyak yung mga magulang, yung mga tita niyo dito 'no. Kapag lumaki na kayo, kumikita na kayo ng sarili niyong pera, hindi ibig sabihin hindi kayo magbabalik ng pagtulong sa mga magulang ninyo. Na matuto kayo na magbalik ng utang na loob 'no, hindi lang 'yun utang na loob kasi hindi naman tayo pinalaki ng mga magulang natin para pabayaan sila, eh, 'di ba? Kasi nung bata ka, pinakain ka, pinag-aral ka, 'di ba? Paano paano pala patanda kaming mga magulang ninyo, ibig ba sabihin pababayaan niyo kami? Kasi kayo palaki na kayo, kayo palakas, kami baligtad pahina kami, 'di ba? Pahina kaming mga magulang, iiwanan niyo ba kami, pababayaan niyo na lang ba kaming mga magulang ninyo dahil kayo na ang malakas? 'Di ba dapat baligtad tayo, magbabalik din kayo ng pagpapasalamat sa magulang, that is the way of honoring, 'di ba? I-o-honor mo yung magulang mo kasi ikaw na ngayon yung kumikita, ikaw naman yung tutulong sa kanila, ikaw naman yung magbabalik ng pasasalamat sa kanila. 'Di ba, sabi nga ng pinag-aralan natin dati, honor your parent, 'di ba, alang-alang sa Diyos. Hindi dahil mabuti sila o masama, i-honor mo sila kasi magulang mo sila at yun ay alang-alang sa Diyos. Hindi ikaw ang pumili ng magulang mo at kaming mga magulang hindi rin namin pinili kayo na maging anak namin. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo sa amin at ang Diyos din ang nagbigay sa inyo para sa amin. Amen. So si Tita Jane, ano, nang-aaway ka ng asawa? Ano mo yan? Tayo ka na. Hindi na. Ano natutunan? Ano natutunan ni Tita Jane? Amen, sis. Talaga sabi nga namin na Ate Christy, pambata tong mensahe, pero parang mas tinamaan yata kami. Talagang, yun din talaga yung isa rin talaga sa struggle ko rin talaga, sis. Kumbaga, ayun din yung pinag-pray ko rin talaga. Yung totoo yung sinabi mo kanina, minsan yung parang pag nagkakasabay-sabay yung mga problema dito sa bahay, kumbaga minsan kahit nananahimik lang yung isa kong anak, kumbaga parang nadadamay sila. Kaya yun din yung isa sa talagang pinapaayos ko rin sa Panginoon. Yung bang andyan din talaga yung may mga time na yung mas nangingibabaw yung emosyon. Yung bang pag nangingibabaw yung emosyon mo, parang andun yung mga time na parang talagang may mga magandang word sa labi ko. Kaya, pero andun kaagad yung conviction na talagang parang pinapaalalahanan kaagad tayo ng Diyos, ng banal na Espiritu na mali yan, anak. Kaya talagang sabi ko itong mensahe talaga sa umagang ito, talagang parang ipinapakita sa amin ng Panginoon na, 'di ba? Kumbaga, kung wala naman magandang maidudulot yung mga salita na lalabas sa mga labi natin. Kumbaga, siguro kung mas maganda na lang talagang manahimik, 'di ba? Ipanalangin na lang talaga. At yan talaga yung parang itinuturo din talaga sa akin ng Panginoon kasi may mga time kapag talagang nag-iinit din yung ulo ko, minsan ang napag-iinitan ko rin talaga si Jeff. Kumbaga, minsan may mga word rin ako na nasasabi sa asawa ko na hindi maganda. Pero after nun, ayun nga, yung parang pinagsisisihan mo siya, parang iniiyak mo siya sa Panginoon kasi alam mo na mali. Pero Amen. yun nga, parang dahil lang babaw yung galit, 'di ba? Pero hindi ko sinasabing tama yun, mali yun. Amen. Kumbaga, 'di ba, mali yun, parang mas kumbaga isa rin yun sa talagang nag-aano sa amin na pwede kang magkasala pero 'di ba? Wag Puwede kang ano ba yun magalit, sis? Pwede kang magalit pero wag ka lang magkasala. magkasala. Pero minsan talaga yung parang nangingibabaw yung pagiging tao na Amen. parang hindi ko rin masabi sis. Pero yun nga, salamat sa Panginoon kasi talagang ang banal na Espiritu nagre-remind na mali yung word na yan, 'di ba? Kumbaga parang iisipin ko na bago ko ibaba yung mga word na hindi maganda, ano bang magandang maidudulot nito sa asawa ko, sa mga anak ko, baka mas lalo lang silang lumayo sa akin.
Kasi bilang magulang talagang napakasakit na parang may mga time na sasagutin ka ng anak mo, parang gano'n. Pero yun nga, talagang lahat naman pwede natin idaan sa panalangin talaga sis. Yun, Amen. yun lang talaga yung minsan na magandang pwedeng gawin natin bilang magulang. At yun talaga yung kanina yung sinabi mo talaga sis, yung sinasabing simple sorry, yung simple word na sorry. Dati, hirap na hirap akong bitawan yan, lalong-lalo na talaga sa asawa ko, pati sa mga anak ko. Kasi parang bilang nanay, di ba, bakit ako Yes. magsusorry sa mga anak, di ba? Pero hindi mali pala yun sis, na ngayon nare-realize ko, di ba, hindi naman mahalaga kung ako yung tama, kung ako yung mali. Kumbaga bilang magulang, di ba, bilang nanay, dapat sa akin nila unang makikita, di ba, yung mga mabubuting asal na pwede rin nilang gagayahin. Amen. Parang ganun, di ba? Amen. Kaya yun, salamat sa mensahe sis, kasi kahit para lang siya sa mga kabataan, talagang nung sinimulan mo yung verse, nagtinginan kami ni Ate Christy, talagang sabi ko kahapon nangyari yun sa akin. Yung pala, nangyari din pala kay Ate Christy na gano'n na sitwasyon. Kaya yun, parang ngayon, itinutuwid kami ng Panginoon na mali pala yung gano'n na parang papairali namin yung galit. Diba, parang hindi na namin iisipin na bagsak lang kami ng bagsak ng word na hindi maganda. Pero ang totoo pala sis, mas nasasaktan pala namin ng Panginoon. Kaya yun, bilang mga Kristiyano talagang kailangan talaga makikita muna sa atin, 'di ba, yung liwanag, yung maayos na pamumuhay talaga bilang mga anak ng Diyos. Kaya salamat sis sa buhay mo. Amen. Talagang tunay ang salita ng Panginoon talaga, 'di ba, rebuking talaga, Yes. talagang nag-aayos talaga ng buhay talaga. Kaya yun, salamat sis sa buhay mo. Kagabi pa yun kagabi kape nang aano ka. Glory to God. Ano po, salamat sa Diyos talaga kasi sabi ko nga simple lang na salita. Simpleng verse lang pag-aralan natin ngayong araw na to para sa mga kabataan, para sa atin din, no po, na mai-apply natin sa buhay natin kasi ang dila din ang ginagamit natin sa panalangin. No po, ang dila ang ginagamit sa pagpuri, ang dila ang ginagamit natin sa Panginoon. Kaya ito rin, no po, dito sa mensahe, yung wisdom na yan, hindi lang para sa mga kabataan yan, para sa ating lahat yan. Kaya salamat sa Panginoon na tinuturuan niya tayong lahat. Kaya masaya ako na narinig ko yung mga wisdom ng mga bata, 'di ba? Nakikita ninyo lumalabas yung kanilang mga wisdom. Kaya bilang naririnig din ng mga kabataan, ng mga magulang, 'di ba, natututo din sila, 'no? Bukas ang mga unawa ng mga bata. Yung mga ganitong henerasyon mare-realize nila sometimes nanonood lang sila, nakikinig sila, pero nare-realize din nila yon. Kaya si Kuya John Rex, mahalin mo yung magulang mo. Ikaw Ate Denise, mahalin mo si Ate Pabrin kahit matigas ulo ng mama mo, ikaw magturo sa mama mo. Amen. Yung mga bata sa Bicol, magmahalan po, 'no? Mahal, pag-ibig ang kailangan sa mundong ito, 'no? Sabi nga yung pananampalataya, yung pag-asa at pag-ibig, huwag paghihiwalayin 'yan dahil ang pag-ibig ang hinggit sa lahat, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. So glory to God. Maraming salamat. Ayan, sinong gustong mag-closing song? Kuya John Rex, mag-closing prayer ka ha. Hakbang ka na ha. Ayoko po. Ano daw? Kaya mo yan. Magte-thank you ka lang. Nahiya po po. Nahiya pa po ako. Nagsalita ka na nga eh. 'Di ba, wag ka na